The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, "This generation is an evil generation. It seeks a sign, but no sign will be given it, except the sign of Jonah. Just as Jonah became a sign to the Ninevites, so will the Son of Man be to this generation. At the judgment, the Queen of the South will rise with the men of this generation, and she will condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. But there is something greater than Solomon here. At the judgment, the men of Nineveh will arise with this generation and condemn it, because at the preaching of Jonah they repented, and there is something greater than Jonah here." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang panawagan ng simbahan sa bawat isa sa atin ay ang magbalik loob sa Panginoong Diyos. Talikdan ang pagkakasala at sundin ang kalooban ng Diyos. Ito'y maliwanag kahit sa ating unang pagbasa. Nung si Jonah, ang propetang Jonah, ay inatasan ng Panginoon upang tumungo sa bayan ng Nineveh at ipangaral ang mabuting balita at hikayatin ang lahat na talikdan ang kasalanan. Dahil sa kanyang pangangaral, sila'y nagbalik loob sa Panginoon. Si Jonah ang naging tanda ng pagmamahal ng Diyos, sapagkat kahit na isang paganong siyudad ang Nineveh, sila'y naniwala at naramdaman na sila'y mahalaga sa ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon, "There is something greater than Jonah here." And Jesus is referring to himself. He is above all else. And he is also inviting us to repent, magbalik loob sa Kaniya. Sa panahon ng Kwaresma, ito ang binibigyang diin, ang pagbabalik loob sa ating Panginoon. Ang pagtiwala sa pagmamahal ng Diyos, na kahit gaano man kalaki ang ating nagawang pagkakasala, ay hindi tayo tinatalikdan ng Panginoong Diyos, sapagkat ang bawat isa ay mahalaga sa Kaniya. Ito ang tanda na tayo'y mahal ng Diyos. Palaging binibigyan ng pagkakataon upang magbalik loob sa Kaniya. Sinasabi nga, kung ating nakikita o nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos, ang tawag ng Diyos sa bawat isa sa atin, huwag na nating pairalin pa ang ating pagiging makasalanan. Buksan ang ating mga puso at tanggapin ang grasya ng pagpapatawad ng Panginoong Diyos. Today, if we hear the voice of the Lord, we must not harden our hearts. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento sa pagtawag ng Diyos upang magbalik loob sa Kaniya. Lahat tayo ay nakikita
ang mga palatandaan na tayo'y mahalaga sa Panginoon. Ang iniantay lamang ng Diyos mula sa atin ang ating pagsisisi at pagiging mabuting anak para sa Kanya. Sa panahon ng Kwaresma, ito'y akmang-akmang panahon, pagkakataon muli para sa ating lahat upang ating baguhin muli ang ating buhay at sikaping magiging mabuting anak ng Diyos.